Lamelo ball nga. Bag! Na. Nice. Grabe naman yon. Sa episode na ito ng HoopX 1v1 Showdown, magtatapat ang dalawang kulot sa isang intense game. Uy, grabe naman yun. Dalo. Player pala. Oo, may tinatago pala tong angking galing. Lalabas yung skills dito ng mga players natin. Yan, so masasaksihan na natin ang 1v1 ng dalawang kulot. Ano ba to? Lamelo versus Ja Morant o Lamelo versus Lamelo? Class A. Class A. Class A. Mason Rocky, 19 years old, 5'6", from Binyalag. Mark Eric R. Esperanza, 14 years old, 5'9", from Marikina City. Diskarte ko po pag gumagawa ka naman. Pag maluwag ko yung depensa, libre yung tumira, titira ko na. Binabasa ko lang yung depensa ng aking kalaban para malaman ko anong move na gagawin. Match to. Panoorin nyo ito, magandang laban. 1-8. So, unang dalawang panalo ng maka 8, siyang panalo. Shooter's ball, as meron silang tig-isang timeout. May referee tayo pa rin mga ka-HoopX, pero yun nga, walang oras. Lalabas yung skills dito ng mga players natin. Tap the ball! Tap the ball na agad tayo. Grabe. Labanan ng kulot. Two kulots. Hahampas na ng bola si Mark. Bag! Ang matatalo dito, ire-reband mga ka-HoopX. Isi-straight yung buhok nyo. Kulot sa kulot. Yan na. Yan na. Grabe hesitations dito ni Mark. Parang, ooh! 1-0! 1-0 agad tayo dito mga ka-HoopX. Uy, step back na naman. So, change possession na. Kay Mason na ang bola. Yan o. Grabe naman pala yung galawan nito. Uy, grabe. Kobe. Unang-una pa lang kagad yan mga ka-HoopX. Unang possession pa lang yan. Yan, tropang mix-save. Yun no. Uy, 1-0 tayo. Ganda ng galawan dito ng mga players natin. Chok, una pa lang. Siyempre, labanan ng kulot. Matagal to. So nakita natin dito yung galawan ni Lamelo. So makikita natin yung galaw naman dito ni Mason. So 2-0. Nakita ko sobrang bilis din eh. Kaya nga eh. Pag mga kulot, mabibilis yan. Oo, Chok. Mabagal na ako. Baka magpakulot ako. Yeah, para bumilis ka ulit. Yeah. Sino ba talaga ang tunay na baby? Yan no. Uy, grabe yun. 2-1. Ayun sinasabi ko kanina, napansin ko sa kanya sobrang bilis. Oo. Ang bilis. Grabe, parang kanina, nagbibideo lang. Ha? Oo. Yung pala, no? Player pala. Oo, may tinatago pala tong angking galing. Uy, grabe naman yon. Dito natin masusukat kung sino talaga ang kondisyon. Yan. Pero nakikita ko naman balikatan yung laban. Oo. Parehas magaling. 3-2. Ito, Lamang na din si Mason. Sinong kulot? Yung kulbas na. Si Blandy sa si natural hair color. Uy, Porto na. Porto, ating siguro lumalamang si Mason. Yan na. Foul counted. Grabe naman yon. 5-2, walang free throw to, walang free throw. Grabe ko sober, tas foul basket and one. Oo, 5-2 tayo dito. Tatlo na lang. Bumibuelo. Uy! Messi. Grabe naman yon. 6-2 kaagad. Bilis. Grabe naman to si Idolo. Dalo.
Uy, may galaw to. Uy. Uy, sa pool. Sa pool. Nako po. Nako. Nako po. Nagkatamaan yung dalawang ano. Nagano sila. Sabay gumano. Nagano boss, sabay sa lubong. Sa lubong lang. Sa lubong. Yan, so titigil muna natin yung laro dahil yun nga umaambo na rin, nagkaroon nga ng hindi inaasahang injury. Pero syempre soon mga ka-Hupex, itutuloy natin yung laro. Yan, sayang naman, yun nga lang din. Yung panahon nga lang din, di rin nakisama sa atin. Yan, so abangan nyo na lang sa susunod ng mga episode mga ka-Hupex. So sayang, sobrang ganda pa naman ng laro. Yung bahay kung saan mismo nakatira si Mark. Yan, so sabi daw sa akin dito daw sa looban nakatira si Mark. Yan, so pasukin natin. Mark? Mark? Yan, so ayan, kasama na natin si Mark. So kakamustahin natin si Mark dahil hindi nga natuloy yung 1v1 niya. Yan, so naita nyo, si Pomelo Ball nandito. Yan, so pwede ba? Pasok po. Ay, Dalikan po yung bahay ni Mark. May kaunting tulog kasi po dyan eh. Lola mo po? Lola. Lula. Good afternoon po, Lola. Sige po. Yan, so kamusta Mark? Okay na ba yung tama mo dito sa may... Yes po. Namaga po. Tapos after 2 days, okay na po. No, kasi nagkasalpukan kayo na, no? So hindi naman yung sinasadya. Pareho silang nasa motion. So okay ka naman na, no? Apo. Pero kamusta naman yung 1v1 experience mo? Sayang di natuloy, no? May magaling po yung kalaban ko and challenge din po na gano'n yung age po. Age po. Oo, yun nga mga ka-Hupex, kasi 18 years old yung kalaban mo, no? Yes po. Tapos ikaw 14. Sayang nga lang, di talaga natuloy kasi may hindi naasahang pangyayari. Pero sana soon, no? Kakasa ka ba pag tutuloy natin yan? Yes po, kakasa. Yan ang maganda. Habang inaantay niya ang oras ng kanyang training sa araw na ito, nakipagkwentuhan muna kami kay Mark. So Mark, anong edad ka ba nagsimula mag-basketball? Paano ka ba nagsimula? Nagsimula po akong mag-basketball 7 years old. Nagsimula po ako, naglalaro lang po kami ng video game. Tapos yun na ano po ako sa basketball, napapanood ko po yung moves, tapos ano ko sa loob ng court. Anong video game yun? Yung ano po, mga 2K14, yung piso Okay. pool po. Parang piso net? Opo, parang gano'n. Nung time na bata ka, nakapaglaro ka na ba sa liga? First league ako po is 9 years old. Okay. Wala po kami pinanalo kahit isa. Wala? Opo. Hindi pa po ako masyado marunong. Sobrang late ko pa po. And so, point guard ka na ba talaga dati pa? Or nag-switch ka ng position? Point guard po, halos dati pa po. Opo. Paano mo nahasa yung dribbling mo, yung handles mo? Araw-araw po ako nag-dribbling. Nung 7 years old po ako, dito lang po ako nag-dribble. And pag ano po, may time po, doon po ako sa court. Lagi nag-dribble and shooting. 7 years old? At Yes age of po. 7 years old, natuto ka na mag-self-training? Opo, napapanood ko lang po sa YouTube na mga skill po. Yun, ginagaya ko po. Okay. Kasalukuyang student athlete si Mark sa University of the Philippines Integrated School, kung saan nakakapag-aral ito ng libre.
Yan, so balita ko naglalaro ka sa UPIS, no? Yes po. Nagsimula po ako sa UPIS grade 7. Yung kaibigan ko po nag-i-scout. Kulang daw po ng point guard yung UPIS at nag-tryout po ako. Kumbaga nung nasa tryout ka, na-recognize ka ba kagad ng coaches? Uy, kukunin ko to, or ano ba nangyari parang? Pinag-isipan po nila. Tapos nung kinabukasan po, tune-up game po sa Ateneo. Siguro po nakakitaan po ako ng galing. Tapos yun, nakuha na po ako ng UPIS. Nagkataon na marami nagta-tryout. Sabi ko sa kanya, nakuha ka ba? Sabi niya sa akin, pa, ako pa. Oo naman, yun, sinabi niya pag-uwi niya rito. Sabi ko lang sa kanya, ingatan niya yan kasi hanggang sa paglaki, magagamit niya yan eh. So napansin ko 14 years old, mas malaki ka na sa akin onti. Paano ka tumangkad? Trainer namin sa UP is binibigyan po ako ng vitamins and Milo and birch tea. Tapos iniinom ko po araw-araw. Parang kasi dati po, sobrang liit ko pa po. Unang pasok ko po sa UP. Tapos nung grade 8 po, yun, lumaki na po. So Milo, saka birch tree. Sana yun pala yung inunom ko ng bata ko. Yun lang pala ang kasagutan. Yan, so may tip kayo kay Mark. Tamang birch tree at Milo lang. Sapat na. Pero yung buhok, saan ba na kuha yan? Sa mama ko po. Yan, natural na talaga siya. Hindi siya pasadya. Kumbaga yan sa'yo, natural lang talaga. Natural. Naging malaking challenge raw kay Mark na makalaro ang mahuhusay na player sa iba't ibang university. Sa unang taon nito, nagpakita na agad ito ng kanyang potensyal. So, kamusta naman yung mga ligang pinaglaruan mo sa UPIS? Nung naglaro po ako sa City Hoops, experience ko po is big challenge po kasi first time ko po maglaro sa school ng ganun po. Umabot po kami ng finals and isa lang po yung lamang. Talo po kami. Nakalaban po namin San Sebastian. Tas Mythical 5 po. Mythical 5 ka. Ito naman po dalawang MVP ko po dito sa barangay po namin. Ano to, inter-barangay ba to or liga ba? Ligang po. Intercolor. Intercolor. Yes, po. Okay. Bala ka ba mag-ipon ng mga MVP? Yes po. Iyan. Ba't mo siya pinapagalitan? Kasi minsan po, hindi nagsisipilyo. Ang galit ako hindi nagsisipilyo. Kasi binata na siya. Kasi siyempre may kausap kang tao. Siyempre masama yun, maamoy kang... Noong pa, elementary lang po yan. Naglalaban na sa court yan. Tuwan-tuwa po ako dyan kasi magaling siya mag-basketball. Naghihiyawan po yung mga tao dyan sa court. Naku, apo ni Esperanza yun ha. Pinagmamalaki po siya hanggang ngayon po. Kaya nangagi pong scholar yan, papasalamat ako sa kumuha sa kanyang magpaarang libre kasi wala nang papa niyang pagtusto sa kanya. Siya lang ang ako naman wala din ang lula niyan. So sabi ko, Mark, ayusin mo ang pag-aaral mo ha. Yung basketball, nandyan lang yan, sabi ko. Magkatapos man lang high school, okay na po. So Mark, may ilakad ka ngayon, saan ka pupunta? May training po ako kay Coach Bones. Saan ba yun? Sa may St. Benedict din, ng Canon. Dito lang din. Yan. So, sino mga kasama mo dun? Si Nathan po. Okay, yun, tropang mixtape. Yes, kasama mo yung mga tropang mixtape. Yan, so ayun pala. Bibigay rin natin syempre kay Mark yung Wilson. Yan, syempre maraming salamat sa Wilson. Yan, thank you po. Para pang training mo, para gamitin mo habang nag-ensayo ka. Ako magte-training lang po ako. Sige, basta mag-iingat ka lang. Lagi kang mag-iingat. Sasamahan natin ngayon mag-ensayo si Mark. So pupunta tayo ngayon mga kahupik sa bahay ng tropang mixtape. Ayan, dyan daw sila nagtitraining. So anong ginagawa nyo dito sa bahay kapag ka nandito kayo? Dyan po kami araw-araw nagtitraining, gumagawa ng play para po po sa dayo. Okay. So parang bootcamp, no? Yes. Parang bootcamp.
So, nandito na tayo. Yan, pasukin natin. Let's go. Oh, taas pala. Yo, Wagner! Ang ganda pala dito mga ka-OPEX. May mga gym equipment dito. Idol Pip! Uy, master! What's up? Idol! Basta na kayo guys. Nandito. Sobrang solid naman. Idol, Mr. Nate. Kapalakan. Yan, so coach, dito talaga po kayo nag-training, no? Dito kami nag-training. Bali itong lugar na dito kami nag-strength and conditioning, tapos sa likod meron kaming court din, so doon sila nag-skills training din. So, hiniram lang namin ito sa kapitbahay. Okay, 1, 2, 3. Okay, baba. Basic, oh. May laro kayo bukas. Yan, so Nate, balita ko, budget daw to. Yan, so anong pakiramdam na dito kayo nag-training? Pag, di ba, pag umuulan, pag bagyo, dito kami naglalaro, ay nag-ensayo, naglalaro doon sa likod. Magandang bagay kasi talagang meron kayong lugar kung saan kayo mag-training, di ba? Lalo na ngayon, pandemic. So, half squat, explode, 1. Yan, 1. Tulad niyan, wala masyadong laro, hindi sila masyadong nakapaglaro dahil nga sa pandemic. So ginawa namin din, syempre gusto rin namin para pag nagbalik na yung new normal, nakakalaro na ulit, hindi sila mabilis silang hingalin. So ginagawa namin talaga lahat ng tulad niyan, yung treadmill, kahit basic lang, ginagawa talaga namin ng paraan para alam mo yun, mabalik condition kami. Yan, so nung nakita nyo naman nakaraan mga ka-OPEX, sobrang pinaghandaan pala talaga ni Idol Mark yung laro niya doon sa nakaraang 3x3, no? So kita nyo naman kung paano siya mag-prepare bago sumalang sa kada game na mangyayari. Yan, so balita ko Mark, may court kayo dito? Yes po, dito po kami nag-shooting and more on drills po. Yan, so puntahan natin. Sige po. Let's go. Yan, so punta na tayo sa court nila. Kita mo naman. Dito nagsimula yung throwing mistake 1. Sobrang na-maximize nila yung space dito, no? Talaga nagkaroon pa talaga nga ng ring. Sobrang ganda. Parang after nyo mag-gym, no? After nyo mag-strengthening, shooting naman. Yan, so Mark, nabanggit mo nung nakaraan, pinapractice mo yung mga moves ni Lamelo Ball. Yan, so pakita mo nga kami ng Lamelo Ball moves. Wag yung Pomelo Ball, ha? Lamelo Ball tayo. Lamelo Ball nga. Lamelo Ball nga. May skill set na sila, magagaling na sila. So yung tinuturo ko lang talaga sila, mindset nila, yung sa passing, teamwork. Kasi sinasabi na sa street ball, puro isolation play, puro dribbling, puro ganun. Ngayon, kaya namin sinasali sila sa mga 3-on-3, 2-on-2. Wino-work yung pagiging leader nila. For me, i-maintain ko talaga siya sa point guard kasi yung idol niya talaga sila Lamelo Ball. Kaya po Lamelo Ball tawag namin sa kanya. Talagang pinipinpoint ko sa kanya yung pagiging playmaker niya, passing abilities. Yan, boss! So yan yung mga nauuso ngayon sa kabataan, yung off-ball layup, kumbaga yung parang awkward layup na tawagin dati. Kaya kasi syempre, protect mo yung katawan mo at syempre kailangan yung pectus mo gumana talaga. Ayan o. Diba? Kita mo, pwede protect yung katawan mo kapag may defend. Madaming pwede mangyari. Kaya syempre mga ka-OPEX, bago nyo gawin yung mga ganyang klaseng layup, kailangan stick to the basic muna. After nun, advance. Yan. Kaya kayo mag-practice ng mga off-foot layups, mga ganyan. Off-hand, off-foot layup para ma-protectan yung mga.
mga kabataan, nakikita nyo naman, di ba? Ganyan sila mag-prepare, ganyan sila kapursigido mag-improve. Bagaya nga nito, maliit na space lang. Pero sobrang na-maximize nila. So sa mga kabataan dyan, make the most out of every space na meron kayo sa bahay nyo. Para makapag-improve, makapag-basketball, makapag-ensayo. Kapag gusto mong gawin, no excuses talaga. Yan, so makikita natin sa kanila. Lagi binasabi sa kanya bago ako matulog. Sabi ko, nak, tandaan mo, lagi kang nakatapak sa lupa para ang tingin sa inyong tao, ano ka, galang-galang ka, mabait ka. Sabi ko, lagi niyang iingatan yung sarili niya. Pag maglalaro siya, ipag-pray siya para ingatan siya, hindi siya mapilayat. Ang payo ko po sa lahat ng kabataan po is araw-araw po kayo mag-training, ensayo, tapos makinig lagi po sa coach and be humble and laging magtiwala kay God. So ayun, sa mga kabataan, wala talagang easy way. Wala talagang easy way or wala talagang cheat para dayain na biglang gumaling ka kagad. Gaya nga ni Mark, kita mo naman, kahit pa paano, yun nga, player siya ng UPIS, araw-araw pa rin siya nagtitraining. Madaming kabataan ngayon na gusto mapunta sa school, pero yun nga, kailangan mo talaga mag-ensayo, kailangan mo paghirapan, kailangan mo talaga pagdaanan yung mahirap na daan para maging successful. Yung mga NBA players, yung mga PBA players, lahat yan pinagdaanan. Kung siguro man, aspiring player ka ngayon, gusto mong gumaling o hindi ka pa magaling sa palagay mo, tignan nyo si Mark, gaya si Mark, diba? Bata pa lang, 14 years old, ganito na yung work ethic niya. What more, diba? After 5 years, 10 years, makikita nyo yung improvement niya talaga sa paglalaro ng basketball, lalo na sobrang porsigido niya maglaro. Pro basketball. Bigas! Uy, step back, Lamelo! Bang! Of course, ayun na naman, si Lamelo. Uy, grabe yun, Lamelo yun. Yan, so yun mga Kupex, nakilala na natin si Mark Esperanza, aka Pomelo Ball. Yan, so sana na-inspire kayo mga Kupex sa storya niya. At syempre, sana ma-motivate kayo lalo mag-ensayo araw-araw. Yan, so abangan natin siya sa mga susunod na 3x3 battle kasama ng Tropang Mixtape. At kung may nais pa kayong makita ng mga idol nyo dito sa kwentong Hupex natin, comment down below lang mga ka-Hupex. Malay nyo, storya nyo na or storya na ng idol nyo yung mapapanood nyo sa mga susunod na episode. At dahil hoodie season na, bagay na bagay sa inyo yung Hupex hoodie natin. Yan, please visit our Facebook page, Hupex Basketball Gear. Nandyan lahat ng designs ng hoodies, t-shirts, and yung mga prices. Until next episode mga ka-Hupex! Peace! Nagpapasalamat po ako sa mga coaches po, kala Coach JB Martinez, pati sa lahat ng Tropang Mixtape. Shoutout sa lahat ng sumusupport sa Tropang Mixtape.